Magandang araw mga tol, Canelo Alvarez hindi pa rin daw tanggap na mas magaling sa kanya si Dimitri Bivol. Sabi nga po ni Canelo, that defeat is still a pain in my heart. I still haven't gotten over that moment. It affected me deeply because I shouldn't have lost. I am simply better than him. Hindi pa rin tanggap ni Canelo mga tol na natalo siya kay Dimitri Bivol. Kaya itong laban niya kay Jermell Charlo ngayon mga tol hindi pwedeng matalo dito si Canelo. Dahil mas lalong masasaktan at baka umiyak pa si Canelo kung matalo dyan kay Jermell. Alam naman po natin na sobrang advantage ni Canelo dahil umakyat ng dalawang division itong si Jermell. Tapos nabakante pa siya ng 15 months at galing sa injury. Kaya kung matalo dito si Canelo mga tol, siguradong hindi niya matatanggap. Kaya abangan po natin ang laban niya mamaya kay Jermell Charlo. Sinabi rin ni Canelo mga tol na wala siyang pakialam kahit sinong Charlo ang kalaban. Matatandaan na si Jermell Charlo dapat ang kalaban niya. Pero biglang umatras itong si Jermell kaya pinalitan ni Jermell Charlo. Tinanggap naman agad ni Canelo ang laban dahil wala siyang pakialam kahit sino sa Charlo. Magkamukha daw kasi mga tol at parehas din ang tangkad at laki. Kaya wala daw pakialam si Canelo sa dalawang Charlo. Kaya baka natin mamayang tanghali mga tol. Undercard dyan ang laban ni Yordenis Ugas versus Mario Barrios. Kung sino ang panalo dyan maging mandatory ni Terence Bud Crawford. Kung matalo pa dyan si Ugas mga tol baka maisipan ng magretiro. Pero kung panalo naman siguradong ikakasa ang laban niya kay Terence Bud Crawford. Samantala sinabi rin ni Bob Arum mga tol ang pinakamalakas na kalaban ngayon ni Crawford sa welterweight. Wala daw iba kundi itong si Jaron Bus Ennis. Nakita daw ni Arum na may skill ito na pwedeng tumalo kay Crawford. Sa ibang banda naman Mike Tyson sinabihan si Errol Spence na wag muna makipag-rematch kay Terence Bud Crawford. Mas kailangan umano ni Spence na mag-warm up muna lumaban sa ibang fighter bago balikan si Crawford. Pero ayon sa kampo ni Spence mga tol mas gusto nila ikasa agad ang rematch. Maraming fans naman ang nagsasabi na parang wala nang interesado sa pangalawang laban. Maganda sana kung nagbigay ng mahirap na laban si Errol Spence. Kaso sa pinakita niyang performance mga tol parang naging easy fight kay Crawford. Sa ibang banda naman Canelo Alvarez sinabi na hanggang 4 o 5 taon na lang siya sa pagboboxing. Ibig sabihin mga tol may plano na si Canelo na magretiro. Pero kailangan niya muna labanan si David Benavides, Demetrius Andrade, Jaime Munguia, Alim Canoli rematch kay Dimitri Bivol at kay Arthur Beterbiev. Yan yung mga magandang laban kay Canelo bago siya magretiro. Sa ibang banda naman mga tol, congratulations kay EJ Obiena. Siya po ang kauna-unang nakakuha ng gold medal sa Asian Games na ginaganap ngayon sa China. Kung wala tayong pag-asa sa ibang sports na makakuha ng gold medal, pinatunayan ngayon ni EJ Obiena na pwede tayong makakuha ng gold sa ibang sports. Kaya ito ang pinakaunang gold natin ngayon sa Asian Games. Sa ibang banda naman mga tol, bata ni Floyd Mayweather na si Cormel Moton. Magpapasikat nga po ngayon sa undercard ni Canelo versus Charlo. Kaya abangan po natin ang laban niya kay Ezekiel Flores. Sabi nga ni Cormel Moton mga tol, I'm gonna be one of the best in the world. So ipapakita daw niya ngayon sa laban kung ano ang kayang ibigay sa mundo ng boxing. So abangan po natin yan, prodigy ni Floyd Mayweather. Marami nga pong nagsasabi na next kay Tank Davis. Ito ang pro debut ni Cormel Moton mga tol kaya abangan po natin.